So, tayo po ay maging mapagmatyag at maging mapaghanda gaya po ng sinasabi po dito po sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 5, meron lamang po akong babasahin. Ang sabi po ng Bible ay ganito, verse 3, kapag sinasabi ng mga tao, iwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayong manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo'y sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip, isuot ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig, isuot ang helmet ng pag-asa at pagligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Verse 9, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So ang Biblia po ay nagbibigay ng paalala at babala kung ano ang dapat maging buhay ng isang mananampalataya ngayong panahon. Hello. Amen. Hindi daw po tayo kagaya ng iba. Now, ang tinutukoy na iba dito, mga kapatid, ay hindi mga unbeliever. Kundi ang tinutukoy niyang mga iba ay yung mga Kristiyano na mali ang pagkakaunawa sa panahon na kanilang kinalalagyan. Hello. Hindi po ito yung panahon. Amen. Na ang turo ay about prosperity. Hindi po masama na tayo po ay managana. Kasi kalooban ng Diyos yan. Pero marami pong mga Kristiyano ang nagmumukhang pera dahil ang kada preaching na napapakinggan nila ay patungkol sa pagpapala at hindi sa paghahanda. Kaya nga sabi ng Diyos, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, sapagkat doon walang tanga, walang kalawan, walang magnanakaw, walang makaka-interes na agawin yung kayamanan mo. Sapagkat kung saan yung puso mo, ando doon din ang iyong kayamanan. Vice versa, kung nasaan yung kayamanan mo, ando doon din yung puso mo. Amen. Pero kung ang puso mo ay nasa kalooban ng Diyos, hello, purihin po ang Panginoon. Hindi ka mangangamba. Hindi ka mag-aalala. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, mawala man ang lahat ng mga ito sa atin, mayroong tatanggap sa atin sa kadalian. Hello. Amen. Kaya po ang pamagat ng ating pong pag-aaralan sa oras pong ito, maging matalino, maging maingat. Hello. Amen. Of course, yung pagiging maingat ay tanda ng pagiging matalino. Hindi mo kinakailangang mag-aral ng kolehiyo, makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng maraming medalya, acknowledgement para matawag kang matalino. Dahil kadalasan, ang katalinuhan ng mundo ay iba sa karunungan na meron sa Diyos. Amen. Hello? Dahil kadalasan, marami pong matalino sa mundong ito, pero mangmang pagdating po sa Panginoon. At ang pinaghahandaan po ng marami ay yung future na panlupa. At hindi po yung future na panlangit. Kaya nga po sabi ng verse 3, kapag sinasabi ng mga tao, peace and safety, kaya pa na, wala na tayong aalalahanin pa. Okay na ang lahat. Ayos na. Di ba yan ang pinopromote po ng marami ngayon eh? Di ba? Okay na. Ayos na.
Pag ang mga tao naging complacent, it speaks about complacency. When people become complacent, then destruction will come. Dahil ang inaabangan po ng kaaway is yung complacency ng maraming pong mga Kristiyano. Hello? Amen? Meron pong kasabihan na ganito. Evil men rules because righteous men are quiet and silent. Kung bakit namumuno yung masasama, sapagkat maraming matutuwid, tahimik. At pag once na naging tahimik ka, destruction will come. Hello? Dahil hindi mo kayang sabihin yung katotohanan na siyang magpapalaya sana sa napakarami. Sabi ng Bible, when people say peace and safety, sudden destruction will come. At wala raw kung sino man ang makakaiwas. Amen. Sino po yung makakaiwas? Of course, yung mga taong nag-iingat at nakapaghanda. Hello. Mahalaga yung paghahanda. Amen. Mahalaga na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na preparation. Dapat, halimbawa, meron po tayong pinag-usapang outing, malayo pa lang, dapat nakaprepare na. Ano yung sasakyan, saan lugar po tutungo, ano yung mga kakainin. Hindi po yung patay bahala. Hello? Ganon din po pagdating sa pagdating ng ating pong Panginoon. Naniniwala po tayo, darating na po ang Panginoon. Hello? Amen? Kaya nga, mas maiging tayo po ay lalong maging maingat kung paano po tayo mamumuhay. Verse 4, ano po sabi nito? Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya hindi kayo mabibigla. Sino po yung mabibigla? Yung mga taong nasa dilim. Na kadalasan, pag sinasabi natin taong nasa dilim, ang ating palaging pinagbibintangan yung mga unbeliever. Tama? Alam niyo po ba, mayroon pong mga believers na still namumuhay sa kadiliman. Sabi ng Bible, ang mata, ang pinto ng ating kaluluwa. At kung malinaw ang mata, maliliwanagan ang lahat. Ngunit, kung ang mata mo'y madilim, hello? Kung ang mata mo'y madilim, lahat po ng bagay ay kadilim. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 15, 13 to 14, ano pong sabi ng Bible? Kung ang isang mangangaral na bulag, amen, na nag-aakay din ng bulag, anong ibig sabihin? Mangangaral to, preacher to, and yet bulag. So hindi ibig sabihin na yung kadiliman at pagiging bulag ay tumutukoy lang sa mga di mananampalataya. Sapagkat may mga mananampalataya na bulag sa kanila pong paniniwala. Bulag sa katotohanan. At yun po yung sinasabi ng Bible. Mga kapatid, wala na tayo sa kadiliman. Kaya hindi tayo mabibigla. Amen? Hindi po kagaya po nung meron po ganito pong pangyayari sa buhay po namin. Na kung saan, nagpahapot kami. Kasi ang uso nga po ng trabaho sa probinsya, yung howling o yung naghahakot. Amen. Kasi ang layo po ng lugar namin. Sino po nakapunta ron? Amen. Ayan, natuto po yung mga kapatid. Amen. Ngayon, pag halimbawa magpapaihip ka ng tubig, yung isang container, 15 pesos yun. Bibit-bitin po yun. Ang layo po ng lalakari, siguro 30 minutes eh. Something like that, di ba? Alam ni Brother Joshua. Layo po nun. Hello. Bibit-bitin po nila yun. Or it's either isasakay sa kabayo kung meron kang kabayo. Kung wala, talagang magtitiis ka. At gaya po ng sinabi ng aking may bahay kanina, yung mga batang maliliit,
Amen. 10 years old, 12 years old, hindi po nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral sapagkat sa hirap po ng buhay ang isip nila ay magtrabaho. Amen. Ngayon, ang nangyari po, nung una, hindi po kasi namin alam yung kalakaran nagpabuhat po kami ng 1 kubikong graba. Ang order po ng 1 kubikong graba is 1.5. Nagulat po kami nung binuhat, mas mataas pa sa presyo ng graba. 1.6. Nagkagulatan po talaga. Bakit po nagkagulatan? Kasi wala kaming alam Nabigla po kami. Kasi hindi naman talaga kami taga roon. Pero nung kami po yung tumira na doon at tumagal na, nalaman na po namin yung kalakaran. Ayan, kasama si Brother Diyos. Ewan ko, kasama ba si Brother Diyos doon nung sumakay tayo at tayo ay ang tawag doon, habal-habal. Siningil po kami ng habal-habal, 300. Totoo po. Siningil kami ng 300. Wala nga magawa. Wala ka namang magreklamo ka. Subayad kami ng 300. Kasi hindi namin alam At doon lang namin nalaman nung may nakausap kami, ang siyan pala 75. From 75, naging 300 diba? Hindi lang doble. Quadruple pa. Ang taas. Pero nung kami po naroon na, doon namin nalaman at naunawaan na yun pala, yung kalakaran, pag dayo ka at wala kang alam, sasamantalahin ka nila. At ito po yung sabi po ng Bible. Hindi daw tayo dapat mabigla sa araw na yun. Bakit ka hindi mabibigla? Meron ka lang alam. Hindi ba kadalasan natin pong napapanood sa commercial ng TV, iba ang may alam? Totoo yun. Kasi nga, pag pumunta ka sa isang lugar, aanga ka, madali ka madaya, madali kang manuno. Pero yung darating na lang ang Panginoon ang preaching mo patungkol pa sa pagpapayaman. Amen? Kaya marami pong maiiwan Why? Hindi mo sila naging handa. Thinking and thought na okay lang lahat. Kaya sabi ng Bible, ngunit wala na tayo sa kadiliman, mga kapatid. Kahit hindi kayo mabibila sa araw na yun na darating na parang magnanakaw. Ang mga magnanakaw, hindi po nagpapaalam yun. Hello? Nakakita na po ba kayo ng magnanakaw na nagpaalam? Kumatok sa bahay nila, Brother Bayron, magandang hapon, Brad. Pwede bang magnakaw? At sasabihin ng kapatid, of course, pwede, nakawin mo ang lahat ng gusto mong nakawin. Wala pong ganun. Yung magnanakaw, hindi nagpapaalam yan. At hindi rin nagpapahuli yan. Magkukulat ka, limas na yung lahat ng gamit mo. At doon po inihalin tulad ng Lord yung kanyang pagbabalik at yung distraction na mangyayari. Parang magnanakaw. At pag hindi ka nakapaghanda, sabi nga po ng Bible, kung alam lang ng namumuno na sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, ay ingatan niya. Yung kanyang mga kagamitan. Yung trangkahan, baka gawin pang triple. Yung bawat bintana, lalagyan po ng mga kandado. Kasi alam niya May ganito pong pangyayari, hindi ko alam kung alam ni Brother Leon. Yung amin pong isang kapatid, si Sister Rose, napakinggan niya na meron pong planong masama yung isang kapitbahay namin. Pinagpaplanuhan po kami ata na imaasakit. Kasi hindi ko alam bakit na parang naiibig sa amin. Amen. Kasi meron po talagang gano'n. May mga gano'ng klase po ng tao. Kahit ala ka namang ginagawa at hindi ka naman mayaman, minsan kinakaingitan ka. So, yun po yung nangyari. Napakinggan po ng aking kapatid. Kaya nung malaman niya, kwento niya sa tatay namin, at kami po, nung panahon na yun, hindi kami natulog. Naghanda kami. Although wala pong nangyaring masama, pero of course, mas maiging nakapaghanda ka. Dahil kung dumating man yung kasakanaan, alam mo yung gagawin mo kaysa naman tulog, mantika ka. Hello? Kaya sabi ng Bible, wala na kayo sa kadilim. Pero yung mga taong nasa dilim, yung mga taong walang alam, yung mga tao na puro kasayahan ng alam, amen, wala silang pakialam kung ano man yung mangyari sa mundo. Hello? Kadalasan, tayong mga tao, tatawag lang sa Diyos.
sa araw mismo ng kasakulaan. Hello, na para bagang didinggin tayo ng Diyos. Sabi ng verse 5, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag. Sa panig ng araw at hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Of course, pag tayo po ay nasa liwanag, lahat po ng bagay ay kayang-kaya natin makita. Tama ba, Pastor? Amen. Pag meron mang nahulog na isang bagay, nawala na isang bagay, pagbukas ang ilaw at meron ka pang dalang flashlight, madali mong makita. Pero pag ang lugar na paghahanapan mo yung madilim, kagaya po ngayon, mga kapatid, hello, ito po ang plano po ng kaaway, yung global blackout. Magkakaroon po ng global blackout. Malawakang blackout sa buong mundo. Hindi ka nakapaghanda. Paano ngayon yan? Amen. Sa Matthew chapter 25, mahalaga yung paghahanda eh. Meron po doong 5 matatalinong mga birhen. Meron din 5 mangmang. Yung 5 mangmang, naghanda naman eh. Kaso kulang. Tama lang. Pero yung matatalino, naghanda sila, sinobrahan nila, kasi meron silang ine-expect na isang bagay na maaring mangyari at yun yung bigla kang maubusan ng langis. Hello. Alam niyo po sa lugar namin, pag kami po bibili sa palengke, mag-asawa, talagang maramihan. Ulam, pang 1 linggo. Kasi ang hirap po. Ang hirap po ng lakarin. Brother Byron, di ba? Si Brother Briggs, nung pumunta po ron, unang punta ni Brother Briggs, binibidyohan niya po yung lugar, hingal na hingal yung kapatid. Totoo po yun. At sa kanya pong pagbablog, sa kanya pong pagbibidyo, hindi mo napapakinggan yung reklamo niya, pero yung dibdib nagre-reklamo na eh. Parang gusto na po siyang sipain ng puso niya. Sa haba po ng lakarin. Kaya nga nung mga panahon na nag-aanyaya tayo, sige mga kapatid, bumalik ulit kayo. Walang natasan ako eh. Anong bumalik? Ikaw na mag-isa-isa. Hello? Wala na sibalikan eh. Kasi nga, ang hirap po ng sitwasyon. Eh tayo mga tao, gusto po natin pating easy go lang. Tama? Lahat ang gusto natin madali. Instant. Ayaw natin ang hirap. Hello! Sabi po ng misis ko kanina, ang ganda po ng kanya pong sinabi. Amen. Pag once na, Hard times. diba? Yung hard times, build peaceful time. Strong people. Strong people build peaceful time. And peaceful time build weak people. Totoo yun. Amen. Pagpayapa ng lahat, okay na. Tingnan niyo po yung nangyari sa Luke chapter 12. Ano pong sabi doon? Nung parable ni Kristo, nung isa pong mayaman, aalisin ko itong luma kong bangan, itong luma kong storehouse, at papalit ako ng bago. Mag-iimbak ako dito, at pag nakapuno ko na ito, yung storehouse na ito, anong gagawin ko? Mag-iinom na lang, magsasaya, mag-aasawa. Yun na lang yung gawain niya. Bakit? Eh nakapag-imbak na eh. Nakapag-ipon na eh. Hindi niya naunawaan yung sinabi ng Diyos, hangal. Hindi mo ba alam sa gabing ito, kukunin ko ang buhay mo? Saan tutungo at saan mapupunta ang kayamanan mo? Alam niyo po doon po sa lugar po namin, meron pong isang na-disgrasya. Ang ganda po ng sasakyan. Mamahaling sasakyan. Amen? Hindi ko po alam kung yun po ay Mercedes-Benz o BMW. Nadagalan po ng truck. Patay po yung nagdadala. Amen? Nadagalan po ng truck. Patay po yung nandoon po na nagdadala. At nalaman po nila, yung tinanggal na po yung truck, nalaman nila na yung tao pong nakasakay, negosyante, milyonaryo, ang dami pang singsing sa mga daliri, mga ginto. At doon sa kapyon sinabi, sayang,
ang kayamanan kung ikaw ay mamamatay na, sabi ko. Maganda yung caption pero kulang. Sayang ang kayamanan kung mamamatay ka na hindi mo nakilala si Jesus at hindi mo itinagamit ang mga kayamanan niya sa kanyang kaluwanan. Amen. Amen. Pero yung nangihinayang ka na nasayang kasi hindi mo nagamit, wala pong panghihinayang to. Bakit? Hindi mo nagamit para sa Diyos Hello? Saan nyo gagamitin yung mga pera ninyo, mga kapatid? Pag dumating po yung ating pong pinangangambahan. Hello? Sabi po na aklat ng Zephaniah chapter 1, darating yung panahon na yung mga ginto, yung mga pila, ihahagi sa kalsada sapagkat magiging valueless at worthless. Kaya habang may pagkakataon at panahon na magamit yan sa kaluwalhatian ng Diyos, gamitin na po natin. Hello? Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw at hindi sa panig ng gabi o ng tayo daw po ay nasa panig ng Diyos. At bilang kapanalig ng Diyos, bilang kasama sa ministry ng Diyos, dapat tayo po ay palagi ang handa. Hello? Amen? Huwag po tayong mabuhay sa complacency. Dahil yung complacency na yan ang magiging daan ng ating kapahamakan. Remember, your comfort zone is your danger zone as well. Alam niyo po ba, sa New Zealand, out of 100% na mga ibon, 30% lang po ang marunong lumipad. Alam niyo kung bakit? Dahil naging complacent yung 70% na mga ibon kasi nga, wala pong mga predator to. Unlike po sa Amazon. Sa Amazon, purihin po ang Panginoon kahit yung pugo na hindi marunong lumipad, matututong lumipad. Bakit? Maraming mga predator. Hello? Maraming aatake. Bakit po yung mga Kristiyano ngayon masyadong shallow? Matampuhin. Hello? Marami po kayo matampuhin Amen? Maglilib ako sa group chat kasi nga nakasama ako ng loob yung kapatid. Yung kanyang pinost ay parang patama sa akin. Kaya pag dumating po yung mga problema, purihin ang Diyos. Alam niyo po, ang totoong Kristiyano, hindi po yan sa paramihan ng quotes sa Bible, hindi sa paramihan ng verses sa Bible, kundi kung paano mo ipamuhay ang salita ng Diyos. Amen. Hello! Kasi po, ang batayan ngayon ng pagiging Kristyanismo, ng Kristiyano, ay yung marami ang alam na verses. Nung ako po ay nangangaral sa jeep, meron po isang nakadating daan ang nag-review sa akin. Nireview ako ang nakadating daan. Mas magaling ang aming kapatid na Koreano, si Eli Koreano. Yung Koreano namin kapatid, magaling. Marami siyang alam. Sabi ka rin. Ay sabi ko, Brad, sa dinami-dami na alam niyo sa Bible, nilalaban ay pamuhay niyo. Tumahimik po yung tao. Dahil akala niya, amen, akala niya ang kaligtasan paramihan ng verses sa Bible. No. Amen. Yung mga alagad, alam niyo po ba kung ano po mang nangyari? Nung sila po ay nagsimula ng mangaral. Makikita po natin sa history kung gaano po katindi yung hirap na kanila pong dinanas. Ano po sabi po ng aklat ng Gawa 20-14, ito po sabi ng Bible. Pakinggan po ninyo, mga kapatid, para nang sa ganun ay meron po tayong idea. Sabi po ng Bible ganito. At sinabi niya sa, 14:22 pala. 14:22. Acts 14:22, ito po sabi po ng salita ng Panginoon. Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga kapatid. Bago ka pala makapasok sa kaharian ng Diyos, ang dami ko palang pagdaranasan. Si Pedro, amen, pinako sa krus, patiwari.
patay. Si Pablo, pinako rin sa krus, pati wala pinukutan ng ulo, patay. Amen. Marami po. Si Mateo, sinaksak, sinibat. Si Philip, siya po'y pinako sa krus na ang gamit lamang po yung string ng alambre. Hanggang siya po'y tuluyang mamatay. Ang hindi po nakalapong mga naranasan. Pero wala po ni isang umayaw. Yun ang sinabi ni Mateo, wait. Matalas ba yan? Matalas to. Isa lang Hindi sinabi ganun. Wala kayong mababalitaan ni isang mga alagad na umayaw. Ngayon po rin ang Diyos, umulan lang Hindi mo na ako akin. Ayokong makusan. Baka magkasipot ako. Hello. Hindi naman ako atin. Meron akong sinat. Purihin po ang Panginoon. Kaya po ang nabuild na Kristyanismo ngayon, masyadong mahihina. Bakit? Walang paghihirap, walang pagsubok. Alam niyo, dati ang dami pong, di ba, nung mga nagbi-meeting tayo, sino lang gusto sumama, sino yung pupunta sa kosye? Dami yung tataas. Hello? Ngayon, wala na. Yung mga sumama, nagtaksil pa. Yung iba. Purihin po ang Panginoon. Why? Kasi nga, gusto lang natin good times. Amen. Kung si Jesus nag-build ng mga alagad na puro good times, walang tatagal. Amen. Wala. Amen. Kaya ang binibuild po natin na Kristyanismo, mga kapatid, ay yung mga Kristyanong patay ang patay. Hindi yung patay sindi. Ano yung disco? Verse 6. Kaya nga, kailangan tayong manatiling gising na hindi ibig sabihin mag-addict ka. Yung iba kasi dito nagmamariwana Talagang gising ganun Pastor, okay na ba to? Dilat na dilat yung mata Brad, huwag kang mag-drugs. I hate drugs. Amen. Masisira ang buhay mo. Hindi naman yan ang sinabi ng Biblia na dahil sa sinabing manatiling gising na hindi ka na matutulog. Ang ibig sabihin ng Bible, maging alerto ka sa mga nangyayari sa paligid. Huwag kang patulog-tulog. Hindi kayo magmamariwana, magdadrugs para lamang po manatiling gising. Ang ibig lang sabihin ng Panginoon na kinakailangan manatiling kayong gising. Be vigilant. Alam niyo po mga kapatid, yung pinili ng Diyos na 300 sa Gideon, alam niyo po yun? Yung pinili po ng kasi ang dami sumama Noong nagtanong si Gideon, sino sasama para sugurin ng mga Pilisteo? Dami nagtaasan. 30,000, dami. Amen. Talagang gugulpin yung mga Pilisteo, sabi ng Lord, dahil sobrang dami niyan. Ang mag-glorify na, hindi ako, kayo na. Kasi sasabihin yun, nagulpi namin kasi marami kami. Di ba, kadalasan ganyan tayo, paramihan Di ba? Malakas lang ang loob ng marami pa. Marami! Di ba? Sinong matapang dyan? Siyempre, magsasalita ng gano'n kasi marami Pero pag nag-iisa lang yan, maniwala ka sa akin kung magsalita yan. Sinong matapang dyan? Hindi magsasalita yun. Bakit siya man mismo? Duwag So ito po, ang dami, sabi ng Lord. Hindi yan. Sabihin mo sa kanila, yung mga hindi talaga desididong lumaban, muwi na. Sabi ng Lord, nag-Gideon, yung mga yung mga napilitan, hindi talaga totoong lalaban. Amen, yung naitulak lang, kinaladkad lang, magsialis. Out of 30,000, naging 10,000. Sabi ng Lord, marami pa rin yan. Kaya gumawa ang Diyos ng isang pagsubok. At dito malalaman kung sino talaga yung talagang makakasama ni Gideon. Pinainom sila ng tubig. Yung lahat daw po ng uminom na parang aso, ihiwalay mo. Pero yung mga uminom na gamit yung kamay, yun yung mga vigilant. Yun yung mga handa, yung mga gising. Bakit? Kasi meron mang magbitaw ng pana, meron mang magbitaw ng sibat, handa silang umilag. Bakit? Nakatingin sila sa paligid. Ngayon, purihin pong Panginoon, lunod po ang marami sa kakainom ng pagpapala at hindi nila alam, darating na si Jesus.
Hindi naging vigilant. Sabi po ng verse 6, kaya nga, kailangan tayong manatiling gising. Be vigilant. Laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Tanungin mo nga yung katabi mo kung malinaw pa ba ang isip. Minsan may mga tao po, di ba? Ang hirap kausap. Totoo po yan. Meron po kami kakilala po doon. Purihin po ang Panginoon. Ang labong kausap. Sobrang talagang labo. Hindi mo alam kung paano mo ididin. Hindi naman po siya si Raulo. Pero dumarating na siguro talagang ang labo ng kausap. Amen? Tatanungin mo, ilan na ba nahakot mo? Ha? Malayo yung pinuntahan ko. Ha? Tanungin mo, may asawa ka ba? 2 anak ko. Minsan, sabi ko, ano to? Diba? Ang gulong kausap. Minsan may mga ganong klase ng tao, ang gulong kausap, diba? Okay, makita-kita tayo ha. Sunday, maaga tayo. Hello, magpaumahin po nila o bakit alas 10? Kasi nga, hapon na kami bumiyari. Ang oras na kami dumating dito, mag-10:30 na. Hello. Amen. E syempre, yung well-being natin, pinapangalagaan natin. Kaya pagpaumahin po ninyo, ako na po ang nagsabi, bakit alas 10 tayo? Para makapagpahinga po kami. Kasi si Pastor, hindi naman Superman. Amen. Ayoko rin magpanggap na Superman na yung kahit puyat ka na feeling mo matapang ka pa rin, feeling mo mighty ka pa rin. Minsan may mga gano'n eh. Diba? Nagpapanggap na mighty. Pero bandang huli, bagsak kasi hindi naman pala totoong mighty. Mighty liling. Pero hindi mighty. Ngayon, meron pong mga tao, hindi ko malinaw ang kanilang kaisipan. Why? Sapagkat masyadong lugmok, lasing sa mga bagay ng mundo. Kaya sabi ng Bible, laging handa, malinaw ang isip, di tulad ng iba. So, mayroon po comparison ngayon. May comparison. Amen. I-compare mo ngayon sa sarili mo, ikaw ba handa? O hindi? Tingnan mo yung iba. Kasi mayroon po talagang tao na hindi mo handa. So you need to compare yourself. Kasi sabi po ng Bible, maging handa, huwag tayong maging kagaya ng iba. Meron kang comparison. Amen? At yung pagko-compare na yan, hindi para magyabang, kundi para makita mo ang sarili mo sa point na ikaw po'y palaging handa. Amen? Sinasalamin mo yung buhay ng iba. At pagwas nakita mo handa ka at sila hindi, may pagkakataon kang paalalahanan at bigyan sila ng pagbala kasi mahal mo sila. Minsan po maraming mga tao ayaw ng review. Hindi nila maintindihan kung bakit parati silang nire-review. Yan po yung pag-iibig ng Diyos. Amen. Kung hindi ni-review ni Nathan si David na natin pa rin nasa kasalanan. Pangangalo niya kay Bathsheba. Pasalamat tayo pag may nagre-review sa atin, tinatama yung mga bagay na akala natin tama. Amen. Si David akala niya tama ginagawa niya, si Harry siya Nakita niya si Bathsheba naliligo, pinapunta niya. Nangalo niya siya. Akala niya hindi alam ng Diyos. Pinatawag ng Diyos si Prophet Nathan para i-review. Buti na lang si David humble. Hindi sinabi ni David, "Uy, mag-ingat ka Nathan ha. Nasa kaharian kita, kahari yung kausap ko, baka ipapukutan kita ng ulo." No. Nung marinig po David yung review, nagpasalamat siya. Ngayon purihin ng Panginoon, pag ni-review mo galit Hello? Di ba minsan? Pag nireview mo, kasi minsan may mga tao kasi na hindi ka kaya i-review personally. Dadaanin yan sa post sa Facebook. Magpo-push yan. Amen. Papahagingan ka para itama yung mali mo. Kasi meron siya nakikita hindi maganda. Dapat magpatama ka. Yung iba purihin pa ang Panginoon. Pinatamaan ako nito Gaganti ngayon. Kaya ang nangyari, imbis na mag-humble down, naghanapan ng mga mali, naging mga fault finders. Amen.
Sabi po ng Bible, yung comparison ay daan para tayo po ay maging handa at magkaroon ng pagkakataon na maitama natin ang hello. Kasi maraming tao nasa kamalian. Mali yung turo, mali yung aral, mali yung doktrina. Bakit naging mali? Sapagkat hindi po sila naging mapagpantay. Kilala niyo po ba? Kilala niyo po ba si yung isa po sa Acts chapter 6, isa po siya sa mga napili at yun po ay si Nicolas. Si Nicolas po ni-rebuke sa Book of Revelation kasi nagtayo siya ng mga grupo na kung tawagin ay Nicolaitans. Hello. Paano nangyari na yung spirit-filled na preacher, spirit-filled at anointed na preacher na mali ng aral at naging mga Nicolaitans? Ano ang dahilan? Hindi po marunong tumanggap ng rebuke. Si Pablo, nung nire-rebuke na si Alejandro, imbis na magpakumbaba, binasok si Pablo. Sinaktan si Pablo. Si Dimas, nagsialis. Why? Because ayaw nila ng rebuke. Sabi po ng Bible, he who loves rebuke, he who loves correction, loves wisdom. Amen. Amen. Pag gusto mong parang na itatama, papakita na gusto mo ng karunungan. Hello. Pero pag ayaw mo, yun po ang mali. Pag tama na ang tingin mo sa sarili. Hello. Dapat nagpapaalalahanan tayo. Verse 7. Sa gabi, karaniwang natutulog ang tao. Sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo sa palig ng araw, dapat malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Isuot ang helmet ng pag-asa at pagliligtas na gagawin sa aking Diyos. Amen. Tayo daw po, amen, dapat tayo po ay iba sa iba. Meron tayong limites. Bakit? Ang sabi diyan, sa gabi, karaniwang natutulog ang tao. Tama naman. Amen. Tama. Pero meron pong mga tao na hindi natutulog sa gabi. Sino yung mga yun? Yung mga call center. Totoo. Hindi sila natutulog sa gabi, gising sila. Lalo na yung mga night shift. Iba sila. Amen. At isang malaking abilidad na may kakayanan kang hindi matulog sa gabi. Kasi karaniwan talaga, tulog ang mga tao sa gabi. Sino pa po? Aside from call center. Sino? Si Pedro, mukhang siya lang atang kaputan. Ano na? Panggabi sa tubigan. Ano, kasyokoy ka ba? Ba't hindi to? Nasa tagod. Gising sa tubigan, siguro lumalang ito sa ilog. Water station. Water station. Dinawin mo, kapatid. Tubigan na pala. Saka nakakita si Benjo, tulog na kanila lahat. Si Benjo naglalalagoy doon. Pastor! Nasa tubigan ako, Pastor. Nilulublog ko yung sarili ko, binabaptize ko yung sarili ko. Walang gusto mabaptize na ako. Nagtatrabaho pala sa mineral water. Sunod, sino pa? Ano pa? Guardia! Amen? Si Brother Fix, naging guardia po yan. Amen? Nag-guardia si Brother Fix sa BGC na yung Brad. Ano po si Brother Fix? Yung dumaan nga ako, nakamanong kamo din. Then, nagmumuli mo ni Brad. Gusto na, nag-pray ako. Pero pa ano na eh. Gusto mo ilihan sila. Gumagal ko din. Pero biro lang. Pero naging guardia yan, kapatid. Matagal pong panahon. Ilang years, Brad? 10 taon. Amen. 10 taon pong naging guardia yung kapatid. Sa 10 taon po na yun, hindi na po natulog si Brad Lewis. Amen. Ang tindi. So, pinapakita lang na meron po silang ibang abilidad. So,
tayo, sinasabi sa atin ng Bible, paraphrasing, dapat meron tayong abilidad na hindi kagaya ng karaniwang tao. Sapagkat yung kaiba, sa gabi nga natutulog tayo, hindi tayo natutulog sa gabi. Meron tayong idea na yung magnanakaw, gising din paggabi. Hello? Amen? Siyempre, pag yung magnanakaw, sa gabi aatake, aantayin niya matulog muna yung mga tao, gising ka pa. Pumira naman ito ng klaseng tao, ito gising din. So mawawala siya ngayon ng pagkakataon na makapagnakaw at gumawa ng masama kasi marami gising. Pag sinip niya sa bintana, sumilip ka din. Ano? Pumira, gising pa pala ito. Di ba? So dapat, ang ibig na sabihin ng Lord, maging extraordinary tayo. Amen. Kaya nasabi ng Romans chapter 12, verse 2, di ba? Verse 1 and 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Renew your mind. Amen. Kung trending ngayon, okay, trending ngayon itong bagay na ito, ikaw iba. Hello. Yun po ang ibig sabihin ng Bible. Mag-iba tayo ng ating mga kaisipan. Kung ang kaisipan po ng marami ngayon ay pagpapayaman tayo, paghahanda. Hello? Kung ang kaisipan ng marami ay pag-aasawa, tayo paghahanda. Kung ang isip ng marami, paghahanap ng boyfriend at girlfriend, tayo paghahanda. Amen. Kaya magugulat ang mga kapatid, tanda-tanda mo na, wala ka pang girlfriend. Kasi meron akong mas mahalagang bagay na pinaglalaanan. Amen. Si Pablo, hindi na po nagawang mag-asawa dahil nga po sa tindi ng mandate na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Ngayon, tuloy po tayo. Verse 9, ito po yung huling verse. Hindi tayo piliin ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang reason pala kung bakit ka pinaghahanda ng Diyos kasi hindi ka tinawag para maparusahan. Yun pala ang dahilan eh. Amen. Mayroong reason ang Lord bakit Kanya pinili. Sabi po ng Matthew 22 verse 14, marami ang marami ang tinawag, konti ang pinili. Since pinili ka, extraordinary ka, may dahilan kung bakit ka pinili ng Diyos. Si Moses pinili ng Diyos eh. Ayaw pa nga ni Moses eh. Nagre-reklamo siya eh. Lord, hindi ako marunong magsalita. Marami siyang pong mga liabilities. Marami siyang mga ang tawag ito, shortcomings. Lord, hindi ako marunong dapat sana tinawag mo ko nung panahon magaling ako eh. Nung panahon alam ko pa, wala na po akong alam eh. Yun nga eh. Kung bakit kanya tinawag, kasi wala ka nang alam. Dahil pag meron ka pang alam, makikipag-diskusyon ka pa sa Diyos eh. Pag halimbawa, tinawag si Moses, at si Moses kasi talino ni Einstein, purihin ng Diyos, pag-reklamo. Totoo yun. Moses, free my people. Tinatawag kita para palayain. Lord, mathematically speaking, madami pang mga kwentahan yun. Tapos babagsak sa isang salita, ayoko. Di ba minsan ganyan po tayo, pag marami tayong alam, ang dami nating dahilan. Pag pupuntahin tayo sa isang lugar, ayaw natin pumunta. Kasi ayaw mo talaga. Hello? Kaya nang sinabi niyo ng Lord, go! Sinigawan na si Moses eh. Daming dahilan eh. Minsan, siguro kinakailangan natin ng konting sigaw, mabulawan tayo. Naalala ko po yung motto ni Villar nung siya po tumatakbong senador. ST. Di ba? Ano yung ST? Sipa at tadyak. Sipag at... Ano yan? Sipag at tiyaga. Akala ko sipa at tadyak. Kasi minsan, pag hindi nadaan niya sa sipag at tiyaga, sipa at tadyak, ayaw mong pumunta sa Goshen. Pa! Kailangan pa ba natin sipain tayo ng Diyos para tayo sumunod?
Kasi kadalasan, yung pagsunod merong ano eh. Ang tawag rito, merong parang kontrata. Sinabi po ng Diyos ni Jesus kay Pedro, nung maliit ka pa, ikaw yung magdadamit na gusto mo, pumupunta ka sa gusto mong lugar. Ngayon, iunat mo ang kamay mo, may magdadamit sa'yo, dadali ka sa lugar na ayaw mong punta. It speaks about his death. Anong sabi po ni Pedro? Lord, bakit si John? Bakit parang ako lang yung napupusuan niyo? Hello. Gusto pa po niya ng may karamay. Kung mamamatay ako, dapat kasama siya. Hello. Eh, iba yung calling ni John sa calling mo. Hello. Amen. Tama po ba? Ngayon, hindi tayo pinili ng Diyos para maparusahan. Yun ang dahilan bakit niya pinili. Ngayon, kung ayaw mo, of course, mapaparusahan ka. Hindi ba nga napakapalad dati kasi sa dinami-dami ng tao, tayo yung pinili. Di po ba? Dapat nga magpasalamat tayo. Sino po yung mga napili sa ayuda? Wala? Hindi kayo napili? Buti na, dapat itong si Sister Jen. Yan, si Sister Jen, hindi talaga mawawala yan. Makikipagpatayan niya sa naglilista. Sasabihin, di ba taga-area si ka? Bakit nasa area di ka? Hindi, lahat ng area akin yan. From A to Z. Diba? Kaya may ayuda yan sa bawat area. Hindi yan papayag si Sister Jen. Pero mo, cancer survivor na yan. Namamagana yung tumbong niya, ginagapan parang sa ayuda. Tapos makakalapit, ayuda! Diba ayaw natin na hindi tayo napipili? Masama loob mo pag hindi ka nakalista. Pero pagdating sa mga pinili ng Diyos, marami sa atin ayaw. Kasi ayaw natin ng hirap. Tuloy nyo, out of 500, naging 120 yung mga alagad ng Lord. And out of 120, 12 lang yung pinili na maging alagad. Judas pa yung isa. Tayo na lang. Amen. Wala sanang maghudas dito. Sa isip-isip ng iba, akala mo lang puro hudas kami. Amen. Baliktad, mas marami yung hudas kaysa sa akin. Pero ito sa kay Jesus, labing isa yung matuwid eh. Isa lang yung naghudas. Pangit, yung sasamahan, puro hudas, isa lang yung matuwid. Baliktad. Amen. Pinili tayo ng Lord, hindi para parusahan. Amen. Kundi para iligtas. Kung bakit ka naririyan sa situation na yan, kaligtasan mo yan. Hello? Kaligtasan mo yan. Bakit ka naghihirap? Malamang kaligtasan mo yan. Dahil hindi naman kasi ibig sabihin, mayaman ka, blessed ka na. Hello? Amen. Kasi yung blessing, yung persecution, kasama yan sa pangako ng Lord. Mapalad kayong mga inuusig. Hindi sinabing kawawa naman kayo ng mga inuusig. No. Mapalad. At ang sabi niya, magsigala kayo. Magsitawa kayo. The more na kayo ay inuusig, dapat lalo kayong masaya. Purihin po ang Panginoon na pagbikaan na ng kapitbahay. Hindi na makati sa gawain, lubog na. O brother, Diyos, ano nangyari? Sabi po ng kapitbahay, payat daw ako. Eh, payat ka naman talaga. Reklamo ka ba? Amen. Sabi ng Bible, dapat tayo magalak. Kasi pinili tayo ng Diyos. Sabihin mo nga, pinili ako. Pinili ako. At hindi tinulak. At hindi tinulak. Amen. Pinili ka, hindi tinulak. Kaya, isang napakalaking privilege na tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Kaya sabi ng Bible, sa Kanya kayang pagbabalik, meron kaya sa darat ng may pananampalataya. O lahat na nagre-reklamo. Alam niyo po, dito po ako tatapos. Doon po sa lugar po ng Goshen. Kasi pumapasok po yung mga anak ko.
Araw-araw ko pong hinahatid. Amen. Ang layo po, ang sakit na po ng aking pong mga binti kasi nga nilalakad mo eh. Amen. Ang layo po ng paradahan ng motor. Nilalakad mo yun. Tapos ang pinakamahirap, yung pabalik. Kasi pataas eh. Sobra na pong sakit ng ano ko. Nagre-reklamo na ako sa business ko. Minsan tumarating sa point na sinasabi ko, Lord, bakit pa ako naririto? Pero tuloy lang. Sa totoo lang, hindi ako pupunta ro kung hindi po ako pinapunta ng Lord. Iisipin mo, parang naman itong lugo-lugo. Ang ganda-ganda ng buhay niya sa Maynila. Di ba? Ang ganda-ganda ng buhay niya kami. Bakit siya nagpakapakahirap doon? Kasi inutos ng Diyos eh. It doesn't matter kung maniniwala kayo o hindi, may kasama ako o wala. As long na sinabi ng Diyos yan, tuloy lang. Amen. Tayo kaya ganun? Amen? O parang kagaya tayo ng binatang mayaman o sinabihan ni Kristo, pagbenta mo yung kayamanan mo, bigay mo sa mahirap, sumunod ka sa akin. Kung nangyari ng binatang mayaman, umuwing lugbog, di niya kaya eh. Amen? Minsan maraming mga tao ang Kristiyano ganun. Ang sarap lang maging Kristiyano sa pangalan, pero mahirap maging Kristiyano sa buhay. Sabi po ng Bible, Abraham was credited because of his action. Kinredit na righteousness kay Abraham nung siya po ay nag-act na i-offer si Isaac. Pero the moment na nakatingin pa lang si Abraham at wala siyang ginagawa, hindi po yun ikikredit na righteousness. Bakit? Walang pagsunod eh. Hello? Amen. Dapat ganun din tayo. Ngayong hulong panahon, ang pinapahalagahan ng Lord ay hindi po yung dami ng anak, kundi yung dami ng karanasan. Sapagat yung karanasan na yan ang magiging daan para mapapatotohanan mo ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay. Amen. Alam niyo po, ang dami ko na pong muntik na akong mamatay. 3 pong malulubhang sakit ang nangyari sa akin. Karoon po ako ng pneumonia. Amen. Ngayon, old pneumonia na lang sa kalumaan. Tapos, inatake ako sa puso. Tapos yung baga ko po, nanuyo. Dahil na rin dun sa pneumonia. 3 beses po akong muntik ng mamatay. Pero sa biyaya ng Diyos at sa kanyang habak, buhay pa rin tayo. Tuloy pa rin. Amen. Tuloy nyo, ang layo-layo ko po. 7 hours yung biyahe. Ay, alam nila Brother Christian. Nagmotor yung mga yan. Kasama si sister ko. Si sister ko, sige lang. Tuloy lang. Amen. Dumaan po dun sa may, sa may pathway. More! God bless, more ka dyan. Ang sakit ang braso ko. Amen. So, ito po yung aking pamalusyon. Pinag-iingat tayo ng Diyos at pinaghahanda sapagkat nais ng Diyos na makasiguro na tayo pong lahat ay makakasama niya sa kanyang kaharian. Amen. Yun po ang pinakamahalaga. Kaya nga po si Pablo, yung lahat po ng hirap na dinanas niya, sabi niya, lahat ng ito ay baliwala. Romans chapter 8, 17 hanggang 19. Lahat ng hirap natin ay hindi pwedeng maitumbas sa kaluwalhati ang mangyayari sa buhay ng bawat isa. Ngayon, kung hindi ka sanay sa hirap at hindi ka nakakaranas ng hirap, mga kapatid, mas mahihirapan tayo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Tayo po ngayon ay nasa tribulation. Amen. At sa kalagitnaan ng tribulation, sa parang tribulation po, ang siyang huling pagsubok ng Diyos para malaman kung sino po yung mga totoong Kristiyano. Sa kalagitnaan yan, tsaka po mangyayari magaganap ang rapture. Okay. Ngayon, pag hindi po tayo naging handa, ngayon pa lang, kung hindi po ating babaguhin yung ating mga sarili, yung ating mga attitude, mga kapatid, mahihirapan tayo. Hello? Sabi po ng aklat ng Revelation chapter 3 verse 2,
Amen. Na meron po tayong dadanasing hirap. Pero huwag tayong mag-alala sapagkat kasama natin ang Panginoon. Amen. Yun po ang mahalaga eh. Sa hirap o sa ginawa, kasama ko ang Diyos. Hindi po mahalaga kung maganda yung gawain, maganda yung kasuotan, maganda yung pananalita, o hindi makasama ang Diyos, baliwala ang mga yan. Ang mahalaga yung pagsama ng Diyos sa pagkasabi ng Bible, if God is for you, who can be against you? Kasama mo ang Diyos, walang hirap, walang gutom, walang pagod, walang anumang bagay ang pwedeng gumabi sa iyo. Sapagkat kasama mo ang Diyos. Tayo po'y tumingin lahat mga kapatid.